So, kamusta engineers? Let's go! Okay, so structural analysis basics pa rin tayo. Katatapos lang natin dun sa sa one-way slab tributary area, no. So natutunan natin dun kung paano ipinapasa yung ating load per unit area doon sa ating structural system or doon sa ating beams. Okay, so ngayon pag-aaralan naman natin is two-way slab na two-way slab. So medyo iba si two-way slab kaysa dun sa sa one-way slab na discuss natin. Pero gumawa din ako ng 3D representation. Katulad dun sa unang ginawa natin na gumawa rin ako ng 3D representation dun sa one-way slab kasi rectangular yung nun. Loadings nun dito medyo nag-iba lang ng konti. So there are two cases pagdating sa two-way slab. Okay, one square sa rectangular. So hindi ko na masyadong specify si rectangular kasi pag nalaman nyo na yung concept ni square, ganoon lang din si rectangular. And basta sundan nyo lang tong 3D representation na ginagawa ko. Hindi na kayo malilito dito, kasi sa book iba yung turo nila sa book. So as per unit area ang turo nila, talagang kukunin mo yung area pag makuha yung equivalent na loading dito sa sa beam mo. So parehas lang naman, pero medyo nakakalito lang siya ng konti pag hindi mo grasp yung idea. So mas maganda bukusan natin to, itong ating representation. So mag-start na tayo sa two-way slab. So yung two-way slab, syempre para malaman natin kung two-way slab o one-way slab yan, meron tayong basehan. So nakalagay natin dyan is L over S o yung length nung member mo or yung beam. Actually parang lang siya, length or width ng slab, pero dito ang ibig sabihin ng L natin is length ng member mo o yung beam na magdadala. Like dito nga may I-beam tayo dito. So length nito divided by spacing ng susunod na member, or halimbawa itong column na to, itong beam na to pala, beam kasi example natin. So tingnan natin beam, yung spacing niya, so itong L, so parehas lang naman. So of course dahil less than 1.5 yan, dahil square tayo dyan, is L over L lang naman yan. Okay, so two-way slab tayo dyan. Of course ang pinagkaiba nga lang niya, ganito lang, parang hinati lang siya sa gitna, para lang nag-draw ng diagonals straight dun sa gitna. Okay, nung apat na columns mo. And then of course yung angles in between nung mga diagonals natin are 45 degrees. Siyempre 90 degrees yan, hinati mo 45 degrees. Okay, so L din ito. Okay, hindi ko nasulat. Basta L kasi square yan. Tapos divide mo ng 2, yung magiging haba nun L over 2. Okay, so gagawin 3D lang natin yan. Ito. Okay, so imagine your slab. Ganito na, ito na yung top nya. Ito na yung tributary area natin na ililipat dun sa ating member dito. Okay, so yung beam natin dyan, yan ang magdadala nyan. So dun kasi sa one-way slab ang ginawa natin, ganyan lang din. Kaso dun sa one-way slab kasi rectangular yung loading natin, di ba, ganyan. So rectangular din yung pinasa natin dun sa ating beam dito. So halimbawa ito yung beam natin. Okay, rectangular din ang pinasa natin dyan. Okay, so ganito lang din, imagination lang siya nung mag-imagine lang din ang slab mo sa taas. Okay, doon kasi sa rectangular or doon sa one-way slab, ang imagination natin ganito lang. Okay, diretso lang ganyan. Kalahati. Parang ganyan din, kalahati rin yan, di ba? L over 2. Okay. So kung itong haba nito, sinabi ko na yan nung nakaraan, haba nito 1 meter lang. Tapos 1 meter lang din, yung 1 meter na ipapasa mo rin dito. Okay, ibig sabihin, kung ano man yung load ilalagay mo dyan, double load, automatic per length, per unit length na
pagdating dito sa ating member or dun sa ating beam is parehas na lang siya kasi 1 times 1 is equals to 1 meter square. So ibig sabihin nga kung halimbawa meron kang 5 kilopascal, meron kang 5 kilonewtons per meter squared. Diba? Yun na yun. So hindi mo na babaguhin yung kung anumang load ito. Halimbawa 5 kPa. Yan. Ang labo ng ano ko. Medyo greasy kasi yung ano ko, yung board din. Hindi ko alam paano ko ayusin yan. Pero bukas research ako paano ayusin. Nahirapan sumulat yung ating marker. So medyo matagal na lang ginagamit to. Okay, so yun nga. 5 kilopascal kung 1 meter lang ang width niyan. Okay, so ganun na lang din siya. Hindi na siya magbabago. Pero kung mas mataas sa 1 meter yan, imagine mo, per unit width, per unit length dito sa beam, right, yung haba nito, yun ang dadalhin ni, kung ilan ang ilalagpas nito na haba, halimbawa, hindi na 1 meter yan, halimbawa 3 meters. So ito times 3 mo siya, ito times mo siya dun sa length or width lang nitong tributary area mo. So kung ano yan, kung rectangular yan, diretso multiply lang sa L over 2. Right? So dito sa sa two-way slab, rectangular naman siya. Okay, so ganun pa rin. Multiply mo pa rin siya dito. Bakit? Hindi na dahil sa hindi na dahil sa ang tawag ito, yun yung pinakamataas. I mean, hindi na siya, yun pa rin yung pinakamataas. I mean, kukunin pa rin natin yung peak. O kaya pinagkaiba lang, varying na yung load na ilalagay mo dito sa yung beam. Kasi varying naman talaga yan eh. Diba, imagine ka na 1 meter dito. Iba yung load mo dyan. Ati ka na 1 meter dyan. Iba rin yung load mo dito. Iba rin dito. So, nilalagay lang natin dun sa ating problem yung highest. Pero pag nag-solve ka na, bawa itong 5 kilopascal. Okay? Or kahit anong value pa yan. Minultiply mo sa L over 2. So, yun nga yung magiging value niyan. WL over 2. Okay? WL over 2 to. Kahit ano pa yan. Pag nag-solve ka na dito sa beam mo, okay, varying yan. Hindi siya uniform. So, iba-ibang point dito. Iba-iba yung load niya. Pero yung pinakamataas, yun. WL over 2. Gagamitin mo rin to. Okay, magagamit mo rin siya. And then, ayan. Okay na tayo dyan. Dahil meron na tayong load, pwede na tayo mag-solve ng problems. Okay, so many times, di ba, pag nagsasolve kayo ng problems sa school, ganyan lang, nakikita mo lang na lagi, ganyan. Magsasolve ka na lang, beam, tapos may load, tapos may reactions. Pero ang tanong, saan ba nanggagaling yung mga yon? Basta na lang ba pinapatong yung load sa beam? Hindi, di ba? Galing yun sa slab. So, ganito yan. Ganito pinapasa yan. Okay, so imagine niyo lang. So, pag nakita niyo yung structure, alam niyo na kung paano ipinapasa yung load. Paano nagtatravel yung load sa ating structure. So, paano rin i-compute yung load? Kung meron kang 5 kilopascal na naka-apply dito sa buong area mo, so alam mo yung tributary area, alam mo kung ilan yung dadalhin ng member mo dito. So, iba rin dito sa right, ay sa left, sa right, sa doon sa taas. So, dahil square lang naman yan, pare-parehas na yan. Okay, so mag-iba lang kung rectangular. Okay, so meron kasi tayong rectangular na two-way slab. So, depende pa rin dito yan. Ito nga palang 1.5, pwede nyo i-check daw sa Philippines sa NSCP natin, no? NSCP 2015 kasi yung ginagamit ko, American book. Which is 1.5 pa lang ko, pagkaalala ko, to sa Philippines. I'm not sure. Yan yung naalala ko, nalasang magbasa sa NSCP o sa Philippine problems na tinuturo dito sa atin, no? O sa pagdidesign ng slab. Okay, so medyo mababa yung 1.5. Pero sa book yan ang gamit. So yan ang binigay ko dito. Pero you can check. Ay lahat ng tinuturo natin dito, sinasabi ko naman lagi, dapat ipasa niya sa NSCP 2015, ipasa niya sa way of solving sa Philippines, so PH, syempre. Okay, so ang atin lang sa atin lang kasi dito, kailangan natin ipaliwanag yung concepts. Okay, para hindi malilimutan basta-basta yung pagsosolve ng problems, kailangan mong maintindihan yung concepts. Okay, so kaya ganun, kaya meron ka ng problem dyan, meron ka ng way to solve mula dun sa mula dun sa beam mo, tapos papunta dun sa columns mo, di ba may columns ka dyan, yan, columns yan, no? Okay,
Pero one thing na mapapansin mo dyan, katulad ng sinabi ko dun sa nakaraan, no? Merong gaps yung line diagram natin. Ano? So, line diagram, gaps. Ayan, may gaps yung connection. Okay, so meaning niya, share connection ang ginamit dyan or parang hinge connection. So, ibig sabihin, free yan mag-rotate or minimal lang yung resistance niya to rotation. So, hindi pwedeng magkaroon ng, ng moment. Kaya nga nilalagyan natin ng lateral bracing yung ating structure pag gumagamit tayo ng shear connection. Kaya nga dito sa problem natin, wala tayong moment. Okay, wala rin naman tayong lateral load na naka-given dyan. So, vertical load, vertical reactions lang din yung makukuha natin. So, L over 2 gitna. Okay, so, ayan na, makakapag-solve ka na. Alam mo na yan, kaya mo na yan. Nag-solve tayo ng college niya, pero magbibigay pa rin naman tayo ng sample problems dun sa next video, ano? Okay, para ma-practice natin. So, parang review na lang kung sakaling nakalimutan nyo. Okay? Kasi ito, basic na natin yan sa civil engineering, ano? Mga problems natin, moment, reaction. Ang daming beses mo nang ginawa yan, bye. Okay, so, rectangular, ganito lang. Ito lang pinagkaiba niya. Okay, so ito, L over 2 din pala to. Maalala ko, L2 over 2. Ba tayo sumulat? L2 over 2. Okay? Ganito rin dito sa kabila kasi, ano lang yan? Parehas lang, no? So, L2 over 2, bakit? Pag tutupiin mo to dito, parehas lang. Kasi, 45 na rin to kasi 90 to. Okay? So, parehas lang yan. L2 over 2, L2 over 2, L2 over 2 rin tong katapat nito. Okay, so ito, magiging L1 minus L2. Okay, so minus mo yung buo ng L2 kasi L2 over 2 tong dalawa pag samahin mo. So, L2 yan. Sila parehas. So, minus mo, makuha mo yung length nitong natitira sa gitna. Okay, ito pag pinasa mo naman sa beam to, syempre, combination na yan. Combination yan ng uniformly distributed tapos varying. Dalawang varying, isang uniformly distributed ito. Okay? Ano, tatlong hati. Diba? Alam nyo na yan. Imagine nyo na. Kaya nyo nang imaginein. Basta alam nyo to. Okay? Ayan. Ganyan ang papasa mo. Tapos, ganun pa rin yung highest width mo pa rin dito. L2 over 2. Yun pa rin yun. Magiging ano pa rin yan. Pag multiply mo yung ano mo, WL over 2 pa rin. Okay? Kasi ganun din yun eh. Highest ng varying load mo. Tapos, yung value ng uniformly distributed mo, isa lang. Ang ganda lang. Okay? Ayun lang. Tapos, sample problems tayo dun sa susunod na video. Ganyan lang muna tayo, idol. Thank you. Of course, huwag nyo na makalimutan mag-subscribe kung nakatulong sa inyo to or kung may natutunan kayo. Of course, it will motivate me to create more videos dito sa Civil Math. Don't forget to turn that notification bell on. Follow us on our pages. Okay, TikTok page, TikTok account, FB page. So we are posting different stuffs. Pero pinaka-complete sa YouTube. Okay, full videos na sa YouTube. We are gonna continue doing this. Of course, we are gonna upgrade pag nagkaroon tayo ng budget. Mga teaching tools natin para mas ma-improve natin yung way of teaching and sharing our knowledge. Of course, I'm not an expert, but I'm going there. Pupunta naman tayo doon kasi hindi tayo tumitigil mag-aral. One thing that I have realized lang, ngayong medyo may edad na tayo, mas interested na tayo sa mga bagay na ganito. Parang mas masaya mag-aral. Ngayon, ganito ng edad natin kasi mas matured na tayo mag-isip. Okay, mas interested na tayo doon sa mga topics kasi mas naintindihan na natin bakit natin inaaral yan dati. Kung maalala nyo ng college. Ang problema lang naman kung bakit nahihirapan tayo sa mga subjects na yan kasi wala tayong ganong interest kasi hindi pa natin magets paano natin siya gagamitin sa actual na trabaho natin. Pero ngayon, okay na, di ba? Bibigyan ka ng load. Okay? So, kung napanood yung video natin, load path.
Doon magsisimula yan load path. So maintindihan mo kung paano nag-travel up to the ground yung loading. And then pag alam mo na kung paano nag-travel, then syempre kailangan mo yung tributary area. So madalas kasi lahat yan nag-uumpisa sa slab. Okay, so dyan nilaload yung loading. Syempre yan yung yan yung nagbablock ng anong open space natin kung saan pwedeng maglagay tayo ng mga bagay-bagay o pwede tayong tumuntong. Okay, so yung mga loads natin dyan mag-uumpisa, ipapasa sa intermediate beam, sa girders, hanggang sa makarating sa column. Okay, so hanggang sa makarating sa footing. So paano natin i-compute yun? Kailangan natin ng tributary area. Okay, ito lang, imagination. Laging width lang. Pag na-imagine mo ng tributary area mo, imagine mo lang yung slab mo ng ganito. Okay, so makita mo na lagi yung width. Yan lang, i-multiply mo lang lagi dun. Okay, just remember na pag varying yung load, varying yan, hindi yan pantay-pantay, di katulad ng uniformly distributed. Okay, so pero dito nilalagay natin, pag varying kasi yung load natin, lagi natin nilalagyan ng value yung highest load dun sa dulo. Okay? Pinakita ko naman kanina yan. Diba, hati-hati mo ng 1 meter dyan. Paiba-iba oh. May imagine mo pa na paiba-iba talaga yan. Kaya varying kahit na pagdating dun sa sa beam. So I-beam to. Nahirapan lang talaga ako mag-drawing kasi greasy yung ating board. Okay, so yun lang. Napahaba na yung video. Thank you.